hinihintay na ang tubig mo sa banyo? Nay, wala na po sabon. Tuwing maririnig ni Andong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang binibigay ng Andong para makaiwas lang sa pagligo. Minsan, umalis ang mga magulang niya patungong Maynila para sa importanteng lakad. Iniwan nila si Andong sa kanyang lola. Apo, naligo ka na pa? Opo, lola. Tingnan po ninyo. Basa nga po mula pa eh. At bagong palit pa ang sando ko. Pero ang totoo, binasa lang ang Andong ang kanyang buhok at pinalitan na ang kanyang sando. Naligo ka ba, Andong? Bakit yung may araw ka pa? At asap yung nangungamoy, lola. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libre-libre si Andong. Wala siyang ginawa kundi maglaro. Inilabas niya ang kanyang katawan sa sahig. Isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yay! Walang pasok! Wala sina nanay at tatay! At syempre, wala ang ligaw! Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Andong. Umakyat siya sa puno ng bayabas. Hinabol din ang mga alagang pato. Tudas kang pato. Dumating ang ikatlong araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Andong. 3 araw na siyang hindi naliligo. Nalilimahid na siya sa dumi. Magulo ang buhok. Nanlalag na ang katawan at ubo na nasama ang amoy. Aba, gumising ka na. Abay, mahuli kita sa klase. Bumangon si Andong at daling-daling suot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba po, bakit parang di ka ata naligo? Ang dungis na mukha mo! Lola, baguhin na lang ako maliligo. Tanghal na kasi akong nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Andong dahil muli niya makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang naglalaro, ay di mapakali si Andong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa puwet. Kaya naman, Andong, di mo pa natiyas si Tintin. Kamot kasi ng kamot eh. Siguro di ka naligo, no? Sa mga sumunod nilang laro, hindi na isinali si Andong na mga kaibigan niya. Naiwang nag-iisa si Andong. Malungkot niya pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit ayaw nila akong makasama? Malungkot si Andong. Marami nga siyang pagkain para sa mayanda. Wala naman siya kasalo. Gusto na nga makipagtakbuhan. Wala naman siya kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede dong! Kung nakaligo ka na. Baho mo si! Why? Tinignan na maigi ni Andong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maayos ang kanilang buhok, malilinis ang kanilang mukha, at mapuputi ang mga ngipin. Samantala, siya na may ubod gusgusin at kamot ng kamot. Dali-daling umuwi si Andong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, labakara, at nagsimulang magkuskus. Kusdo, kusdon, 1, 2, 3 buhos ng tubig. Kusus nito, kusdon, 1, 2,
Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Andong na masarap pala maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig. Hindi na napansin na malamig palang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresang naghintay kay Andong. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko! Nay, Tay, bumalik na kayo? Oo anak, nagkalala kami sa'yo habang nasa bilang bayan kami. Maraming bata kasi doon na maglis-aso. Nagkasugat-sugat ang balat nila dahil kamot sila ng kamot. Pero maiiwasan naman ito kung lagi malinis ang katawan mo. Napaisip si Andong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naaalala niya na muntik na rin magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Nay, Tay, sorry po. Kasi po, mula nang umalis kayo, ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po kay Lola nung tinatanong niya kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng mga sinasabi ninyo. At kay si Lola lang po, kasama ko dito. Maliligo pa rin ako. Ang init! Woo! Sarap maligo! Tara na! Ligo tayo! Yay! Clap, clap, clap. Paus nga Clap na.